Tiningnan siya ng kanyang daddy, parang may gustong sabihin ito sa kanya. "You're probably right," sabi na lang nito. She expected to feel as if a great weight had been lifted off her chest. Ngayon nagkausap na sila ng daddy niya, ibig sabihin lang niyon ay babalik na sa dati ang buhay niya. Pero imbes na guminhawa ang pakiramdam niya, ay parang lalong bumigat ang kalooban niya. Sa katunayan ay parang gusto niya mag-iiyak, which was ridiculous considering the fact that she finally got what she wanted. Magiging malaya na uli siya at in-acknowledge na ng kanyang daddy ang pagiging adult niyang may karapatang magpasya sa landas na tatahakin ng buhay niya. Nakagat na lang niya ang labi niya sa pagpipigil sa luhang nagpupumilit sumungaw sa kanyang mga mata. Damn it! Kasabay ng maigting na pag-usal na iyon ay ibinato ni Den sa sahig ng Parker pen niya. Nasa harap niya ang papeles na tumatalakay sa annulment petition na isasampa ng kanyang abogado. Kailangan ng mga iyon ng pirma niya, pero kahit ilang beses na itutok niya ang pen sa blankong espasyo ay hindi niya maituloy-tuloy ang pagtala ng pangalan niya. Tuwing magtatangka siyang pumirma ay pinipigilan siya ng matinding paghimutok ng kalooban. He finally threw down the pen in disgust, more at himself than anything else. Ano bang problema niya at sa simpleng pagpirma ay nagiging ganun ka-big deal sa kanya? Nasa aktong ibinabato niya sa fountain pen nang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Ulo ni Gwen ang sumungaw roon. "Sir," humugot siya ng malalim na hininga para kalmahin ang kanyang sarili. Hindi dapat madamay ang iba sa kanyang kahibangan. Although he had to shamefully admit it, this past few days he had been quite difficult to live with. Mainit parati ang ulo niya at madalas ay nasisinghalan niya ang mga nasa paligid niya. Madaling mahahalata ni Numan na miserable siya. "Yes," aniya kapag daka. Parang todo ang pag-aatubili ng kanyang sekretarya. "What is it?" tanong niya. May bahid ng pagkainip ang kanyang tinig. "There's something I need to talk to you about. Is this a bad time?" "Yes, most definitely. But lately, every day was a bad time. Pero yaman din lamang nasira na ang araw niya, ay iba na lang munang problema ang haharapan niya bukod sa personal na aspeto ng buhay niya." "It's okay. Have a seat," sabi niya. "I'd rather stand, sir. I have something to tell you and after hearing what I have to say, I guess I would have to start looking for a new job." Napakunot noo siya. Ano ba ang malaking kasalanang nagawa nito para magkaganon ito? "You're making me nervous, Gwen. Please sit down and start talking," saad niya. "Sir, napansin ko kasi na parang miserable ka na parang may iniinda ka." Wika nito pagkatapos nitong maupo sa silyang nasa harap ng mesa niya. "It's something personal. I'm sorry kung nadadala ko iyon sa trabaho," sagot niya. "I'm trying not to bring my problems to the office." "I know, and I think I have an idea what the problem you're referring to is." Of course, she would know. Hindi naman niya pinapaalis ito sa opisina niya kapag naroon nito at nagpupunta roon ng abogadong nag-aasikaso sa petition for annulment ng kasal nila ni Mara. "You don't have to concern yourself with that," sabi niya. "But I have to, kasi hindi ako mapakali. Binabagabag ako ng konsensya ko." "Bakit naman?" nagtatakang tanong niya. "Dahil may kasalanan ako sa nangyari." "May kasalanan ka?" Napatitig siya rito. "Talk," utos niya rito. Ganun nga ang ginawa nito. Hindi siya agad nakaimik nang matapos ito. He could imagine chopping her head off, but come to think of it, maybe what she did was not so bad after all. It just forced the truth to come to light sooner than he wanted. Iyon nga lang, hindi tamang pinangunahan siya nito. Pinakatitig-titigan niya ito. "Tell me, why on earth did you suddenly feel the urgent need to meddle in my affairs?" tanong niya. Nagugulat siyang malumani ang tinig niya, gayong ang mas gusto niyang gawin ay ang mag-umangil. "Sorry sir, kasi gusto ko lang naman na maging happy ka." Anito. "Sa tingin ko hindi ka magiging masaya sa nangyayari. Ang ibig kong sabihin, parang madedehado ka at ayoko magkakaganoon." He could only stare at her. Ano bang pinagsasabi nito? At ang mas mahalaga, anong pakinito sa mga ganung bagay?
You're not even supposed to know about what I did, Gwen. I mean, okay, nababasa mo siguro mga dokumento. O dahil observant ka ay nakikita mo ang mga nangyayari at naririnig mo rin ang mga pinag-uusapan namin. Pero hindi kita binibigyan ng katiting na karapatang makialam. Pasigaw na sambit niya sa huling pangungusap. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Kailangan magpakahinahon siya. Kasalanan ko siguro. Wika niya nang mabawasan na kahit paano ang pangingit-ngit niya. Masyado ako naging tiwala sa'yo, pero akala ko lang naman kasi ay mapagkakatiwalaan ka. Sir, I'm really very very sorry. Umiiyak na ito. Did you see me struggling with that? Nakikita mo bang nahihirapan ako at nangangailangan ng saklolo? What you did is inexcusable. Nagbabadya na namang sumulok ang dugo niya. Kung paiiralin niya ang init ng ulo niya ay malamang na mapipit-pit niya ito parang luya. Pinagtapat kasi nitong ito nagpadala ng mga pruweba kay Mara tungkol sa pagiging magkamag-anak nila ng kanyang tito Alfred. May kasama pa raw iyon ng mga litratong kinuha nito gamit ang cellphone nito. Kuha nila yon ng kanyang tito Alfred na magkasama o di kaya ay nag-uusap. She also admitted sending Mara documents disputing the fact that Villarama Company was in trouble. Gwen was a smart and efficient secretary. Hindi na nakapagtataka o nakakagulat na nagawa nito mga halap ng sapat na ebidensya. Ang tanong na lang ngayon ay kung bakit ginawa nito yon. Well, I'm waiting for an answer, saad niya. I thought, Sir, sorry talaga. I just wanted you to be happy and to be free. Nabasag na ang tinig nito. Free to be what? To look for the woman who would love you, as in really love you. Yung hindi napipilitan lang na napakasalan kayo, yung aalagaan ka at mamahalin ka ng todo-todo. I saw how you behaved towards your so-called wife when we were at the beach. Parang totoong gusto niyo siya. Pero siya, hindi ko alam. Parang hindi naman tao sa puso niya ang ginagawa niya at umaarte lang siya. What if you fell madly in love with her? Kawawa naman kayo. Ang dapat mahalin nyo ay iyong babaeng magmamahal din sa inyo. Habang nakatingin siya rito ay may unti-unti siyang nawari. Good grief, could it be true? If it was, how could he have been so dense? You have a certain woman in mind? Tanong niya kahit parang natatakot siyang marinig ang sagot nito. Hindi tumugon nito. Sa halip ay yumuko ito ng yukong-yuko. Todo na ang paghikbi nito. Kahit naman siguro sobrang manhid siya ay mahuhulaan niya kung ano ang pinapahiwatig ng mga kinikilos nito. She was in love with him. Oh Gwen, nausal niya. Kahit paano'y naawa siya rito. Hindi naman ito kasalanan na magkagusto ito sa kanya. And he often heard that women who were in love sometimes did irrational things. Maganda naging samahan nila. Hindi nagkulang ito sa pagbibigay ng tama at higit pa nga yata na serbisyo sa kanya. Kaya ngayon ay hindi niya magawang sumbatan at kamuhian ito. Sa halip ay awa ang nadama niya para dito. Hindi talaga niya napansin na may pagtingin ito sa kanya. Ang akala niya, likas lang na friendly ito. She must have misinterpreted his actions. Kaya umasa ito. At nang makita nitong parang nahuhulog na ang loob niya sa babaeng pinakasalan niya, ay nabulabog ang isip at kalooban nito. Lumingid siya sa kanyang desk para malapitan niya ito. Tumalungko siya sa harap nito. Inabot niya ang baba nito para itaas sa mukha nito. The thing is, I am happy with the situation, or at least as happy as I could ever hope to be. Wika niya. You are? Namilog ang mga mata nito kapag kuwan ay natutop nito ang bibig nito. I am, kumpirma niya, but it's not a real marriage and umiling ito. Ang hula niya, delusional ito. Nag-iisip ito ng ganoon dahil nga may gusto ito sa kanya. Oh no, bulalas nito. Kung ganun pala, Sir, sorry po, sorry. I must have made a very very big mess. Ganun na nga, pero kahit kainin niya ito ng buhay ay anong magiging saysay niyon? Tapos na yon, nagawa na at hindi na mababawi pa. Sabi niya, naisip niyang sa isang banda nga ay mabuti na ring lumutang na ang katotohanan ng mas maaga. Baka mas mahirapan lang siyang humiwalay kay Mara kung tatagal pa ang kanilang pagsasama. Dapat na ba ako maghanap ng ibang trabaho, sir? Tanong nito. Hindi agad siya sumagot. Nag-isip muna siya.
Maybe just take a short vacation para lang ba mapreskuhan ng isip mo. But you're coming back to work. You're a darn good secretary and I hate to lose someone like you. Basta ayoko lang nang mauulit ang hindi na ako makikialam sa personal affairs niyo, sir. Sabad nito. Promise, I'm sorry talaga. I was just so in love. Hindi na nito na ituloy ang sinasabi. I was just so stupid. You're not. You just made a mistake. One that hopefully you would learn from. Saad niya. Ang bait niyo, sir. Thank you. Niyakap siya nito. He hugged her back kapag kuwan ay lumayo na rin siya rito. Pero bago siya tuluyang tumayo ay sinaling pa niya ang baba nito. Habang umaakyat ang express elevator na kinalululanan ni Mara ay parang pasikip ng pasikip ang dibdib niya. Nasa gusali niya ng kinaroonan ng kumpanya ng opisina ng daddy nila. Ilang linggo na lang siguro ang ilalagi roon ni Den dahil sa bawat araw na lumilipas ay palakas na ng palakas ang kanyang daddy. He would soon be able to take on the reins of the company once more. May kukunin siyang mga papeles sa opisina ng kanyang daddy. Hindi naman siya ang kailangang kumuha niyon. Ang iniutos lang nito sa kanya kanina ay sabihin daw niya ang kanyang tito Alfred na kunin ang mga iyon at ipadala sa bahay. Pero naisip niyang patunay lang sa sarili niyang nagsisimula na siya makabangon ang personal niyang pagpunta sa lugar na alam niyang kinaroroonan ng taong gusto niyang paniwalaang napalayas na niya sa kanyang puso at isipan. Pwede namang wala si Dan sa opisina. Maaring pagkakataong may dinadaluhan nitong kung ano-anong okasyon o baka nasa sariling kumpanya nito ito. Iyon nga lang, habang palapit siya ng opisina ng kanyang daddy, ay parang ang may higanteng kamao na pahigpit ng pahigpit ang pagpisil sa dinadaluyan ng kanyang hininga. Pinilit niyang huwag pansinin iyon. Nang bumukas ang pinto ng elevator ay hindi na niya hinayaan ang sarili mag-atubili. Dire-diretso siyang lumabas at naglakad papunta sa kinaroroonan ng opisina ng kanyang daddy. Nataong lunch break nang dumating siya. Kung saswertihin siya, malamang nawala si Dan sa opisina. Dahil lunch break nga, hindi niya nadatnan sa desk ay totoo ang sekretarya nito. Natigilan siya nang maalala niya ang naging papel nito sa napagaang paghiwalay nila ni Den. The woman had her motives, she was certain of that, pero hindi na niya ginustong alamin pa ang motibong iyon. Ang importante ay nalaman niya ang totoo. She took a deep breath and was about to knock when she heard voices inside the room. Parang babaeng isa sa mga iyon. Naintriga siya kaya imbes na kumatok ay pinili niyang huwag munang ihayag ang presensya niya. Maingat na pinihit niya ang seradura, saka bahagyang-bahagyang iniwang ang niyang pinto. Sa tagpong tumagpad sa kanya ay parabang isang batalyon nang namamana ang sabay-sabay na nagpakawala ng sandata at tumarak ang halos lahat ng mga iyon sa dibdib niya. Magkayakap si Gwen at Den. Mahigpit iyon, parabang ayaw na maghiwalay ng mga ito. Lalo siyang nakaramdam ng hirap sa paghinga. Bahagya ring umikot ang kanyang paningin. Nakapakit na sa hamba ng pinto sa pangambang mabubuwal siya. Alam na niya ngayon ang motibo ng babae sa pagsisiwalat sa kanya ng katotohanan. Ulterior nga iyon kagaya na suspetsya niya, but it should not matter. Ang mahalagay na tuklasan niyang hinayupak pala talaga si Den. Talagang pinakasalan lang siya nito para makaganti ito sa kanya. Dahil kung asawa at asawa rin lamang naman ang kailangan niya, ay hayon at mukhang willing and able ang sekretarya nito. Hindi muna siya tumuloy sa loob ng opisina. Hindi niya kaya. Baka magwala siya at mabuko pa ng lalaki ang damdamin niya para dito na napatunayan niya ngayon na lalo niyang dapat ilihim dito. Parang sasabog ang dibdib niya sa matinding sama ng loob. Dali-dali na siyang umalis sa kinatatayuan niya. Sa sobrang pagmamadali ay hindi niya napansing may kasalubong siya. Nabangga niya iyon. Sorry, hingi niya ng paumanhin nang hindi niya tiningnan kung sino iyon. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng pintuang salamin. Gabi na nang umuwi siya sa kanila. Pagkagaling niya sa opisina ay parang ayaw muna niyang harapin ang kanyang daddy. Ayaw niya magkaroon ito ng katiting na suspetsya sa nadarama niya dahil baka kapag nag-usisa ito ay mabuko nito ang rason na pinagkakaganoon niya. Hindi nito dapat pang malaman na mahal na niya ang asawa niya. Baka makaisip na naman itong gumawa ng paraan para hindi sila maghiwalay ni Den at iyon ang hindi niya matatanggap. Ayaw niya mapilitan lang ito tuloy ang pagsasama nila. Habang nasa elevator siya kanina ay panay ang agos ng luha niya.
Noon niya natiyak ang 100% na mahal talaga niya si Den. The jerk had his revenge after all, pero hindi niya ibibigay rito ang satisfaction ng pagkahatuklas na nasaktan siya nito katulad na nagawa niyang pananakit dito noon. Nang nasa sasakyan na siya ay saka niya tinawagan ng kanyang tito Alfred. Ibinili na lang niya rito ang mga papeles na hindi niya nagawang kunin. Kapag kuwan ay pasibad na siyang lumabas ng parking lot. Ilang beses na nag-vibrate ang cellphone niya pero bahagya lang na rumirehistro sa isip niya ang bagay na iyon. Para siyang zombie. Kumikilos siya pero hindi nakakapag-isip. Manhid ang kalooban niya at panalangin na lang niya ay manatili na lang ang manhid iyon. Because she knew that when the numbness wore off, the pain that would follow would be horrible. Pagdating niya sa bahay at nang naipasok na niya sa garahe ang kotse, ay hindi pa agad siya bumaba mula roon. Kailangan pa niya ng panahong makapag-ipon ng lakas na magpanggap na ayos lang siya. Isang bagay na napakalayo sa katotohanan. Because the truth was, she was hurting like hell. Maya-maya ay may kumatok sa salamin ng kanyang bintana. Nang makita niya kung sino iyon, ay hindi niya mawari kung anong mararamdaman niya. Kung magagalit, magugulat o magtataka siya. Humugot siya ng isang malalim na hininga bago niya binuksan ang pinto. "What are you doing here?" Malamig na tinig na tanong niya rito. "Nag-aalala sa'yo mga tao," saad ni Den. "Tawag daw sila ng tawag sa'yo pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Pati mga text messages binabaliwala mo." Kinapan niya ang cellphone na nasa bulsa ng pantalon niya. Nang tingnan niya iyon ay nakita niyang ang dami-dami ng missed calls na nakatala roon. "Saan ka pa galing ha?" tanong ng lalaki. Diyan lang, babaliwalang sagot niya. "Hindi mo man lang naisip na sagutin ang mga tawag sa'yo?" "Pake mo." "Mara," hinagip nito ang braso niya para pigilan na ang paglagpas niya rito. "Anong Mara? What do you care? And why are you here anyway? May dapat pa ba tayong pag-usapan? Our marriage is true, isn't it? Hihintayin ko na lang mga papeles na kailangan kong pirmahan at..." "Hetong sinasabi mong mga papeles." Itinaas nito ang folder na hawak nito. Noon niya napagtanto ang posibleng dahilan kung bakit naroon ito. Malamang na ipapapirma nito sa kanya mga dokumento. Naiinis siguro ito na kinailangan maghintay ito ng matagal sa kanyang pagdating. Tiis siya sa loob niya. Excited siya masyado eh. It pained her to think that he was in a hurry to have the paper signed, so much so that personally came to her house to bring the papers over. "Oh, nagmamadali ka na bang permahan sa akin ng mga yan?" "Sorry, natagalan ako umuwi." "Amin na, pipirmahan ko na." Saad niya at umakma siyang aabutin ng mga iyon. Pero imbis na ibigay sa kanya ang folder ay itinago nito iyon sa likod nito. "Not so fast," anito. "What silly game are you playing?" Anas niya rito. Hindi lang nito alam ang simpleng pagtayo niya sa harap nito ay napakahirap para sa kanya. Dahil habang nakikita niya ito ay para bang ipinagduduldulan sa kanya kung anong nawala sa kanya. Oh well, you never really had him in the first place. Pag-alo na lang niya sa kanyang sarili. "Give me the blasted papers." Bulalas niya. Dumukwang siya para abutin ang mga iyon. Dahil sa ginawa niya ay napasadlak siya rito. Sinaklot naman agad nito ang baywang niya. Kapag kuwaning umakyat ang kamay nito sa likod ng ulo niya. Kasunod niyo ng pagsakop ng bibig nito sa mga labi niya. A strong surge of emotion rushed through her whole being. Kahit gusto niyang pumalag ay hindi niya magawa. Para siyang pinaralisa ng malakas na daluyong ng elektrisidad na sumakop sa kanyang pagkatao sa sandaling magdait ang mga labi nila ni Den. "No." Kasunod ang maigting na protestang iyon ay itinulak niya ito palayo. "Don't you dare kiss me with those lips that had just touched another woman's." Bulalas niya. "What?" "Hay nako Den, huwag na tayong magbulahan. Alam ko naman ang totoo. Alam ko kung bakit ka ibinuko ng sekretarya mo at alam ko ring may relasyon kayo. What gets to me is the fact that you must hate me so much for you to insist I marry you when you could have married her all along." Totoo palang hinala ni Tito Alfred. Nakita mo nga kami ni Gwen at... Si Tito Alfred? Napakunot noo siya. Paano ito nalaman yun? Manghuhula ba to? Ang sabi niya, nakasalubong mo siya nung palabas ka ng opisina. "You seemed upset," he said. "Ni hindi mo nga raw yata siya nakilala. Dire-diretso ka na raw lumabas.
He asked what I said or did to you and I told him I didn't even know you were there. May ipinapakuhang paper si Dad kaya ako naroroon. Paglilinaw niya bago nito maisip na sinusundan niya ito. Bakit naroon si Tito Alfred? He wanted to talk to me. Anyway, kinompronta niya ako nang makasalubong ka nga niya. I told him I didn't even know you came to the office. And then I started thinking what you could have seen that would have upset you so much. Naisip ko na posibleng nakita mo kami ni Gwen na. I saw you alright. With my own 2 eyes, kaya walang saysay na mag-deny ka pa. Ano bang ide-deny ko? Totoong niyakap ko siya at wala akong makikitang masama roon. I was just assuring her that things are okay between us after. Of course, she would need assurance, sabad niya. After she told me about what she did and the reason why she did it, kakatapos lang niyang mangumpisal na siya ang nagpadala ng mga ebidensya sa'yo at nagawa raw niya iyon dahil mahal niya ako. Gee, really? Sarkastikong hirit niya. The thing is, I didn't know about her feelings. Talaga? I'm telling the truth, Mara. You can ask Gwen yourself if you like. At lalong hindi mutual ang nararamdaman namin. I am not in love with her. As far as I'm concerned, there is only one woman who occupies a special place in my heart. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ikaw. Then and now, you are the only woman who managed to make my heart beat in a special kind of way. Oh, please. You don't believe me? Here's proof. Itinaas na naman nito ang folder na tanga nito. Inilabas nito mula roon ng mga papeles. These are the papers that needs your sign and mine. Hinawakan nito mga iyon saka pinila sa gitna. Napamaang siya. You can always file a petition for annulment but you would have to do it yourself. And I promise you, I would fight you every step of the way because after realizing with my life would be like without you, there's no way I am letting you go easily. Ano bang pinagsasasabi mo din? Kasama pa rin ba ito sa paghiganti mo? Hindi pa ba sapat na? This is not revenge. This is not my revenge, Mara. Sa maniwala ka o sa hindi, natuklasan kong mahal na kita. Tama na. They say the truth will set you free, so I am saying it. I love you. Napatitig siya rito. Could it be true? Pero, wala namang pero sa nararamdaman ko. Kaya nga ako nandito ngayon, pinuntahan ko ang daddy mo dahil kanina pa talaga siya nag-aalala sa'yo. Pati na si Tito Alfred at lalo na ako. Habang hinihintay ka namin, sinabi ko sa daddy mo ang nangyari. Pati na ang totoong nararamdaman ko. He was so surprised but also so glad. Pero sinabi rin niya sa akin na wala siyang maitutulong sa akin. He told me he considers you an adult and you would have to make up your own mind. Kung ano man daw maging pasya mo ay susuportahan ka niya. Mara, please believe me. Hindi ko mahal si Gwen at alam niya iyon. She was just so grateful I didn't fire her. That's why she hugged me. Isa lang ang babae para sa akin. That woman is you. Do you hear me? That woman is you. Isinigaw nito ang huling pangungusap. Hoy, ano ba? Ang ingay mo. I want to announce it to the whole world so you won't doubt my words. With the world as my witness. Ang drama mo? Naibulalas niya. Pero sa totoo lang ay para siyang ipinaghehela sa alapaap, sanhi ng sobra siyang bumabalot sa kanyang puso. Kinabig nito ang baywang niya at hinapit siya nito. Do you believe me? Tanong nito habang matamang nakatitig ito sa kanya. Please say you believe me. I do. She could feel his sincerity at parang kausap nito ang kanyang daddy ay malamang nga na nagsasabi ito ng totoo. Knowing he loved her made her heart sing. Tuluyan na siyang niyakap nito. I'm sorry, nawika niya. Sa ginawa ko noon, I didn't want to make fun of you. I just... Shh! Bahagyang lumayo ito sa kanya para magawa nitong sapuy ng mukha niya sa mga palad nito. That is in the past at masabi ko ring naging isa sa mga dahilan ng pangyayaring iyon para magpursigi ako. I vowed to make something of myself so I would be worthy of you. Through the years, I lost track of you. And then imagine my surprise when I discovered that a relative of mine was working closely with your family. Nang sabihin ni Tito Alfred ang gustong mangyari ng dad mo, ay hindi ako nagdalawang isip na pagpayag. I knew that our time had come, and I was right. I love you, Mara, and I'm sorry for everything I said and did.
Sabihin na lang natin quits na tayo. Aniya, ngumiti ito. Okay, quits na tayo. That's a deal and we should seal it with a kiss. Hindi siya sumagot. Sa halip, siya na ang humalik dito. Tuwang-tuwa ang kanyang daddy nung formal at totoong hiningi din ang kamay niya rito. Ilang buwan lang ang lumipas ay ginanap na ang kanilang kasal sa simbahan. Sa araw na iyon ay may mga ibinigay siyang regalo sa lalaking pakakasalan niya sa kalawang pagkakataon. Iyon ay ang larawan nitong ipininta niya. May regalo rin pala ito sa kanya. Dokumento iyon na nagsasabing siya ang nagmamay-ari ngayon ng isang thoroughbred na kabayo na nakakwadra iyon sa nature club na paborito niyang puntahan. That would rank as one of the happiest, most memorable day of her life. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Mara at Den. At lagi po nating tatandaan, ang pusong nagmamahal lagi nakakahanap ng daan. Sa kabila ng mga lihim, plano at trahedya, bumabalik pa rin ang dalawang pusong itinadhana. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.